So, ayan, good morning mga ading. Bukas na kasi yung pasukan namin, bukas ng August 17. So, gusto ko lang i-share sa inyo itong Author of the Cell bago ako mag-start sa klase at magbabasa din ako sa mga subjects ko. So, according kasi sa poll natin kanina, madami sa science strand, madami sa STEM strand, madami ang medical strand. At nasa science high school naman yung iba, 'di ba, sa mga grade 9, grade 10, grade 7, ganyan. So, gusto kong i-share to kasi ito yung pinaka-basic talaga na dapat nating malaman sa medical field. Yung sa cell concepts, yan. Kasi, kung high school ka pa lang, talagang pag-aaralan to hanggang ngayong sa college, paulit-ulit talaga mga ading na pag-aaralan hanggang sa ma-master nyo. So, ito, i-share ko lang sa inyo yung mga alam ko na concept sa cell at magbabase ako dito sa PowerPoint lectures na pinrepare nila Richard L. Myers. And yun. Sana makinig kayo and sana may matutunan kayo mga ading. So ito, first slide is Cells on the Move introduction. So, cells is the simplest collection of matter that can live were first observed by Robert Hooke. Si Robert Hooke ang nakapag-discovered sa cells through the use of microscope. So, Anton van Leeuwenhoek later described cells that could move. He viewed bacteria with his own handcrafted microscope. Yun si. So, ang important na person na dapat nating alamin din talaga si Robert Hooke. Lagi yan lumalabas sa quiz. Pati sa Anton van Leeuwenhoek. Minsan, pag wrong spelling pa yan, mali ka kaagad sa quiz nyo kasi wrong spelling wrong, ganun yung ibang prof. So, yun, dalawang scientist yan na talagang dapat tandaan. So, next is the early microscopes provided data to establish the cell theory. So, nun kasi, yung mga early microscope is gumagamit pa lang ng mga light microscope na gamit yung liwanag. Like, gamit yung mirror para mag-reflect dun sa lens at makita mo yung specimen at mazoom yun, lalaki siya. So, yun, makikita mo yung specimens at gamit yung light microscope, yun yung mga early microscope. So, all living things are composed of cells and that all cells come from other cells. So, next, microscopes reveal the world of the cell. So, thanks to Robert Hooke and Anton van Leeuwenhoek na dahil sa kanila, nalaman natin na may mga small things pala na hindi natin nakikita or hindi nakikita ng naked eye natin. So, ayun, a variety of microscopes have been developed for a clearer view of cells and cellular structure. So, ang most frequently used microscope is the light microscope. Nga, sabi ko nga kanina, light microscope na gumagamit ng light, sunlight, ganyan, para makita natin yung mga tiny little specimens na gusto nating makita. So, like the one used in biology laboratory. So, light passes through a specimen, then through glass lenses into the viewer's eye. So, yan, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng light microscope later para makita ninyo at maliwanagan kayo kung ano nga ba yung light microscope. So, yung light microscope, kasi dyan, di ba, sa San Isidro National High School, yung mga dyan nag-aaral, mga ading is, nakakita naman na siguro kayo at nakagamit na kayo ng light microscope dun sa laboratory natin, sa DOST laboratory. So, yun yung ginagamit na light microscope na kadalasan and most commonly used talaga yun. So, specimens can be magnified up to 1,000 times the actual size of the specimen. So, tingnan natin to. Next is sabi dito, microscope have limitations. Merong limitasyon. Both the human eye and the microscope have limits of resolution. Ano nga ba tong resolution na to? Yun yung linaw nung specimen kung gaano siya kalinaw. Meron kasi limitasyon yun. Kunwari, 1,000 times lang ang ginamit na lens. So, meron kasi dun sa lens, may 10 times, merong mas maliit pa dun na resolution. So, or lens. So, kapag mas malaki, syempre, mas mataas yung resolution, mas malinaw. So,
ibig sabihin, the ability to distinguish between small structures. Yun kasi kapag ina-adjust mo yung knob, ng adjusting knob dun sa microscope, pag i-adjust mo siya, pwedeng yung organism na to, yung specimen mo at saka yung organism na to, pwedeng ang makita lang yung nasa taas. Pwede naman ang makita lang yung nasa baba. Depende kung gaano mo i-adjust yung adjustment knob dun sa may microscope. So, yun. Therefore, the light microscope cannot provide the details of a small cell's structure. So, kasi kung mas maliit dun, kunwari ang nyo nun, ang specimen nyo is yung parasite, no? Meron kasi yung mga ibang parasite na hindi kaya ng light microscope, ganyan, may mga bacteria, gano'n na hindi kayang makita sa light microscope, kailangan mong gumamit ng ibang klase or ibang type ng microscope. So, ano ba ang light microscope? Ito yung itsura niya. So, ito yung itsura ng light microscope. Ang eyepiece natin is yung may lens doon sa pinakataas natin, yun yung eyepiece, then yung ocular lens. Ocular means sa mata nun. Ocular. Then, and ang primary purpose niya is to enlarge image formed by the objective lens. Anong objective lens? Doon ang objective lens. Kasi, ang tawag doon, mga objectives. Lens din yung mga nandun, kaso magkakaiba rin sila ng ang tawag dito, yung resolution ng mga lens na ginamit doon. Kung hindi ako nagkakamali, basta magkakaiba sila doon. Meron kasi yung may red, may blue, may yellow, may white, ganun. So, specimen, doon nilalagay. So, yung specimen hindi direkta na nilalagay doon na. Nilalagay muna sa glass slide, ganun, tapos kino-cover ng cover slip. Ito yung gas slide, tapos cover slip. So, wait lang ha. So, yan. So, yung condenser lens, yung nandun sa baba ng stage. Stage kasi yung yung box na yan, yung square dyan, na pinaglalagyan ng specimen, ang tawag doon is stage. Tapos, condenser lens, yung nasa baba ng stage. Tapos, yung light source, yung light source mo, pwede kasi, may mga light microscope kasi tayo na gumagamit ng, meron na silang sariling light, like, meron ng light source na sarili. At meron din kasi yung light microscope na mirror, di-mirror naman siya, tapos yung reflection ng sunlight naman yung ginagamit. Yun. So, ang purpose ng condenser lens focuses light through specimen. Meron kasi tayong mga knobs dyan, adjustment knob para sa light, tapos adjustment knob para dun sa stage kung gaano siya ka taas o kung gaano kababa siya galing dun sa sa may objectives natin. Tapos, ang objective lens magnifies specimen forming primary image. So, yun yung ng objective lens. Meron tayong ocular lens at saka objective lens. So, yan yung ng light microscope. Yan yung mga basic na parts niya sa light microscope. Then, next is ito yung mga iba't ibang microscope natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung light microscope na iba na gumagamit ng mirror. Ang ginagawa naman yan, yung mirror naman yung way para makapag-reflect ng sunlight, para mapunta dun sa para maging light source para makita yung specimen dun sa microscope. Yan, light microscope, tapos electronic microscope. Yung electron microscope kasi meron yung transmission electron microscope or TEM, tapos yung scanning electron microscope or yung SEM. So, yun. Ito daw is a light micrograph of Proteus paramecium. Kapag nag-college na kayo, ganyan, at nasa second year course kayo ng medical, ng MLS, ganyan, kagaya ng course ko, makikita nyo yan talaga yung actual na ganyan na
parasite or bacteria dun under sa microscope. So, kapag una mo pa lang is ma-amaze ka talaga. Ma-amaze ka talaga sa ganda. Sa ganda ng science, ganun. Ang galing. Tapos, microscopes reveal the world of the cell. Sabi dito, biologists often use a very powerful microscope called the electron microscope, EM, to view the ultrastructure of cells. So, wag di ko nababasahin. Ito kasing, ang alam ko lang sa electronic microscope na ito, gumagamit kasi siya ng beam of electrons para makagawa ng image. Kung dun sa ibang microscope, kagaya ng light microscope, ang ginagamit doon, light source, 'di ba? Ito, ang ginagamit naman, beam of electrons para makita mo yung image, mga electrons. Kaya electronic microscope siya. Pero, meron kasing tapos, dito sa electron microscope, may transmission and scanning electron microscope mo. Ang alam ko kasi sa transmission, dun lang sa surface ay magta-transmit siya hanggang dun sa specimen. Pero sa specimen, yung beam of electrons magpapas dun sa specimen. Kunwari ito yung specimen, no? Yung beam of electrons magpapas siya dun sa specimen, lalabas dito para makapag-form ng image. Tapos yung scanning microscope is yung sa surface lang. Kaya ang pagkakaiba nila ang scanning electron microscope, yung nasa surface lang ng specimen yung nakikita. Unlike dun sa transmission electron microscope, makikita mo talaga yung loob ng cells, ganun. Kung anong laman, ganun siya. Ito yung sinasabi ko sa scanning electron microscope. Sa surface lang siya. Surface lang ang makikita mo. Wala kasi sa transmission. Basta yun yung pagkakaiba nila. Tapos yun, ito, bacteria and archaea, prokaryotic. Alam naman na siguro natin yung prokaryotic at eukaryotic. Yung prokaryotic cells, yan yung bacteria and archaea. Eukaryotic cells, yun yung mga multicellular na cells. Prokaryotic cells, yan yung mga single-celled cells. Dito, para makita natin. So, ito yung bacteria. Example to sa prokaryotic organism. So, as you can see, meron siyang pilay, nucleoid, ribosome, plasma membrane, cell wall, capsule, flagella. Yan yung isang typical rod-shaped bacterium. Ang pagkakaiba niyan sa eukaryotic, walang capsule sa mga eukaryotic cells or eukaryotes. Kasi dito, tignan ninyo, wala siyang nucleus, instead nucleoid siya. Tapos, wala siyang mitochondria. Wala din siyang, mitochondria, tapos yung mga ibang cell organelles like lysosomes, walang mga ganon, di gano. Kasi ang importante lang talaga kasi dito sa bacteria na malaman ninyo, for protein synthesis lang siya and for replication, ganun. Kasi ang bacteria, di ba, ang main purpose niya lang naman is to replicate para makapag-invade siya at makapag-cause ng harm sa host na pupuntahan niya, 'di ba? Kunwari yung bacteria pumasok sa katawan mo. Anong main purpose niya? Magre-replicate siya ng magre-replicate. Kaya ang ginagamit ng bacteria doon na pinaka-importante para sa replication niya is yung gamit yung protein synthesis, yung nucleoid, yung ribosomes na pinaka-main na function niya is for protein synthesis, for replication. Kasi yung DNA niyan magre-replicate
at magre-replicate. Maintindihan niyo yan kapag i-explain ko sa inyo yung sa cell division, sa cell division, yun, tapos yung central dogma of life, yung DNA replication, tapos yung translation at saka transcription, maintindihan niyo yun. So, yun muna yung i-share ko. Tapos, dito sa eukaryotic cells, ang importante dito na ginagawa nila is for manufacturing, breakdown of molecules, energy processing. Yung mga yan, lumalabas yan sa quiz. Promise yung function niya, ano ba yung mga ginagawa niya, yung mga differences, lumalabas yan. Kagaya nito, lumalabas din to lalo na sa practicals. Parts of the cell, ano ile-label mo lahat yan. Lahat yan blanco. Tapos sa quiz na ninyo kapag is, dapat memorize mo lahat yan. Lahat yan, from nucleus, dapat alam mo yung parts ng nucleus. Meron siyang nucleolus, meron siyang nuclear pore, tapos nuclear sap, nuclear envelope, dapat alam mo yan. Tapos, yung RER, at saka SER, yung pagkakaiba nila. Rough endoplasmic and smooth endoplasmic reticulum, dapat alam mo yan. Tapos, alam mo dapat na yung RER, may ribosome. Tapos, yung SER, walang ribosome. Ganun. Tapos yan, kailangan mo ding alamin yan. Golgi apparatus, central vacuole, chloroplast, lahat yung mga yan. Pero ito ay plant cell. Tsaka alam nyo dapat kung anong pagkakaiba ng plant cell at tsaka animal cell. Yan yung animal cell. So sa animal cell naman, dapat alam mo din yan. Yung mga parts na yan, lahat-lahat. Memorize mo dapat. Tapos, yun. Alam mo dapat yung similarities, yung differences nila, kung ano yung dapat mong malaman, ganyan. Lysosomes and centrioles are not found in plant cell. Bakit walang lysosomes and centrioles sa plant cells? Tapos, plant cells have a rigid cell wall, chloroplast and central vacuole not found in animal cell. So, yun. Wala siyang chloroplast. Yan, lumalabas yan. Sabi dun sa quiz is difference of plant cell and animal cell. Yun. Tapos yan pa, plasma membrane. Ano yung role niya? Ito kasing plasma membrane natin, meron siyang trait talaga na selective permeability. Ibig sabihin nun, ano lang yung inaalaw ng plasma membrane mo na papasok sa loob ng cell. Kaya nga selective permeability, parang selective lang or pili lang yung binibigyan niya ng permission na mag-enter or lumabas dun sa cell. Tapos, the structure of membrane with its component molecules is responsible for this characteristic. So, ang plasma membrane made up of bilipid layer yan, yung mga phospholipids natin. Ano ba ang phospholipid, ate? So, ang phospholipid molecule, ganito. Meron siyang hydrophilic head at saka hydrophobic tail. Ang head, ang ibig sabihin ng hydrophilic, philic, ibig sabihin, gusto niya, or na-attract siya doon, na-attract siya sa water, and in short, water-loving na lang. Water-loving siya. Na-attract siya sa water, while the hydrophobic is nagre-repel siya sa mga polar kasi water loving at saka nakalimutan yung term, basta nagre-repel siya doon, okay? Then next symbol niya is ito, polar head and non-polar head. Yun. Alam ko na, kapag hydrophilic, water loving. Kapag hydrophobic, water fearing. Yun. Takot siya sa polar or sa water. Next is ito, phospholipid bilayer with associated proteins.
Phospholipid, yun 'di ba yung phospholipid molecule na sabi ko na kanina, ang bilayer, dalawang layer with associated proteins. Yan kasing phospholipid bilayer na yan, may iba't ibang klaseng proteins yung nandyan. Mababasa niyo yun sa mga anatomy books niyo, yung mga integral protein, membrane protein, ganun. So, yun. Tignan niyo na lang siya. And next. Ito siya. Tapos, ito yung transmission electron microscope of the nucleus. Diba, pag transmission, makikita yung kung ano yung nasa loob ng specimen. Kaya, nasa loob ng specimen yung nakikita. Pero kapag scanning electron microscope, yung surface lang niya, yung nasa labas lang ng specimen yung makikita. So, yan yung ribosome natin. Yung ribosome natin na may large subunit at small subunit. Ano to, very important yan dun sa, sa translation process natin. Translation process and transcription process sa central dogma. Malalaman niyo yun kapag nabasa niyo na or na-encounter niyo na siya. Pero ang importante is, na-share ko sa inyo yung parang, yung basic dito. So, ito, smooth ER, rough ER. Tandaan nyo, rough ER. Kapag rough ER, R with ribosomes, with R with ribosomes. Kasi ang smooth ER, wala siyang ribosomes. So, nuclear envelope, ang nuclear envelope yung bumabalot sa nucleus. Okay? Tapos, dito tayo sa nucleus. Ano pang alam natin 'di ba ang nucleus na siya ang nagko-control sa cells activities. It is the control center. Kunwari sa atin, ang parang nucleus natin is yung brain kasi ang nagko-control talaga sa atin is yung brain natin sa mga motor movements, lahat. So, very important siya for inheritance. So, bakit? Kasi nandun yung dun yung place kung saan nagpo-produce ng RNA, yung ribosomal RNA natin, ribonucleic acid, na yung ribosomal nucleic acid natin na yun, ribonucleic acid natin na yun is very important para makapag-form ng ribosomes. Kapag nakapag-form ng ribosomes, para yun sa protein synthesis o dun sa production, para sa production ng protein, yung protein synthesis. So, kailangan ng nucleus para makapag-produce ng rRNA or ribosomal ribonucleic acid para makapag-produce tayo ng ribosomes na kailangan sa protein synthesis. So, inside it sa complex of proteins and DNA called chromatin, nandun na yung store yung chromatin. So, ano ba kasi ang inheritance? Ang inheritance is yung heredity na yung passing of genetic information from generation to generation. Passing of genetic information from generation to generation, yun yung inheritance. Ma-inherit mo yung DNA ng mama mo, ng papa mo, at mapapasa yun sa generation mo for the future, ganyan. So, ano nga ba ang chromatin? Ang chromatin, which makes up the cell's chromosome. Ang chromatin is nandun sa chromosome, okay? Kasi, ang proteins and DNA na pinagsama chromatin yun. Pero kapag natabi na siyang chromatin, chromosome yun na pinagsama-sama. So, DNA is copied with the nucleus prior to cell division. So, malalaman natin yan sa central dogma na lang. Basic ng ko. So, nuclear envelope is a double membrane with pores. Ayan, madali lang na maintindihan yan. Yung pores natin is yung butas-butas sa nucleus. Doon lalabas kasi yung mga kailangan na nutrients at saka yung mga
kailangan sa loob at sa labas. So, kunwari, dun lumalabas yung rRNA, dun pumapasok yung mga nutrients, ganon, sa nuclear pore. So, next is the endoplasmic reticulum. Sa endoplasmic reticulum, dalawang type, yung RER, SER. Alam niyo na yun. So, ribosomes are involved in cell protein synthesis. Sinabi ko na yan kanina. Ribosomes. Tandaan nyo yan kasi lumalabas yan sa quiz. Protein synthesis involves protein synthesis, ribosome. So, yun, sabi dito, ribosomes are synthesized in nucleolus. Sinabi ko na din yan, nasa loob yan ng nucleus. Ang nucleolus kasi, yun yung pinaka-center ng nucleus. Okay? Sa nucleolus, nandun yung ribosomes, ay yung rRNA na kailangan para gumawa o makapag-synthesize ng ribosomes. Okay? Tapos, cells that must synthesize large amount of protein have a large number of ribosomes. So, magkaka-connect yan. Yung nucleus, nandun yung nucleolus, tapos, yung nucleolus, ito yung place para ng rRNA para makapag-synthesize ng ribosomes. Tapos yung ribosomes is kailangan para sa protein synthesis. So, yan. Kailangan natin alamin na mayroong types of ribosomes. May free ribosomes at bound ribosomes. Ang free ribosomes kasi, meron yan dun sa sa loob ng cell. Nandun siya sa cytoplasm na nakakalat lang dun. Kaya nga free. Tapos yung bound ribosomes, yung nakatat siya, RER. Ayan. Endomembrane system includes yung mga nuclear envelope, Golgi apparatus, lysosomes, vacuoles, and plasma membranes. Bakit sila nasa endomembrane system? Kasi kailangan, yung mga yan, kailangan yan dun sa transport ng nutrients, transport ng mga ions, basta sa mga transport via dun sa via membrane, in and out of the organelles or in and out of the cell. Ganun. Endo means inner, inside, ganun. Tapos yung vesicles naman, madali lang intindihan ng vesicle kasi ang isipin mo lang sa vesicle is maliliit lang siya na pag-storan ng mga pwedeng water, ganyan, pwedeng yung mga waste, ganun ang vesicle. So, next is, ayan, very important siya for communication, the synthesis, storage, and export of molecules. Yun yung sinabi ko, vesicles, para sa storage and export ng mga molecules. Ayan, sabi ko na din yan kanina, yung smooth ER and rough ER. Ayan, so, dito na tayo. Ano bang gusto kong Ayan, Golgi apparatus yan. Ganyan ang Golgi apparatus. Pwede din Golgi complex, Golgi body. Ganun. Next is this products. Ito, lysosome, lumalabas yan. Ano yung digest bin? Sabi niya dun sa quiz. Ano daw yung nagda-digest, para siyang digestive bin. Digestive bin siya na nagngunguha ng mga waste, ganyan, para ma-breakdown niya at ilalabas niya dun sa cell. Ito yung lysosome. Meron siyang lysozymes, enzymes, ganyan. Mga enzymes, digestive enzymes. Ibig sabihin kasi ng digestive enzymes, sila yung mga nagbe-breakdown dun sa waste or dun sa mga kalat lang dun sa cell. Sila yung nagbe-breakdown dun, naninira, tapos ilalabas nila dun sa cell. Yun. Tapos, next is
Ayan, lysozymes, may digestive enzymes dyan. Ilalabas niya, i-export niya sa cell. Ganyan. So, pwede ding ang lysosome, pwede ding kumuha or maging way pala. Siya yung way para ma-import naman yung food na kailangan ng cell or food, yung food na yun na tinutukoy niya is yung mga nutrients na kailangan ng cell para sa ano niya, sa pag-grow niya and paglaki ng cell. Yun. Pasensya na asa. Paputid-putid yung ano ko. So, yun. Yun ang importante sa lysosome. Pwede siya sa pag-export, pag-import, ganyan. Pag-import, food, nutrients. Pag-export, mga waste. Yan. Ayan siya, digestive enzyme, food packing, digestion. Lysosome, vesicle containing damage, ayan. Ay, pala, hindi lang pala waste. Pwede ding ang importanteng function ng lysosome is yung ganyan. Yung i-breakdown niya yung damage na mitochondria, yung mga iba't ibang organelles. Ang organelles kasi yan yung mga mitochondria, lahat ng nandun sa loob ng cell, yun yung organelles. Pwede niyang i-digest or ma-breakdown yung mga yon kapag sira na sila or pasira pa lang sila yung mga organelles na yon. Ayan. So, sa vacuoles, membranous sacs, ganyan. Ayan, central vacuole. Itong central vacuole naman, siya yung nag-i-store ng water, lalo na sa plants. Sila yung storage of water and nutrients, ang central vacuole. Malaki ang central vacuole ng plants, yun ang tandaan niyo. Kailangan ng vacuole for storage of water and nutrients. Ayan. So, ayan. Ito ay Golgi body, yung pinkish na itsura na yan. Tapos yun yung ER, smooth and rough ER, endoplasmic reticulum. Tapos yung violet dun, yun yung nucleus. So, ayan. O, tignan ninyo. Yun kasi kaya, ang nangyayari kasi dyan, yung yung nutrients dun, na natransport or waste, pwedeng waste din, na natransport, gumagamit ng transport vesicle. Parang siya yung taxi nila or sasakyan nila para matransport yun dun sa Golgi apparatus. Bakit nila tinatransport sa Golgi apparatus? Kasi ang Golgi apparatus, yan yung talagang nagpa-package, parang siya yung courier service ba? Dun siya yung nagpa-package, nagma-manage ng ilalabas na nutrients or waste dun sa cell. Pwedeng protein din na ilalabas sa cell. Tapos, yan. O, diba? Yung pinkish transport vesicle na naman siya. Tapos, ilalabas siya dun sa cell. Ayan yung endomembrane system kasi gumagamit ng membrane, membrane ng ng endoplasmic reticulum, tapos yung membrane na naman ng Golgi apparatus, tapos yung membrane na naman ng plasma membrane. Kumbaga, yun yung way para makapag-pass in, papunta sila sa loob or papunta sila sa labas. Yun yung nagiging sac. Yun yung nagiging taxi nila, nagiging sasakyan nila. Endomembrane system. So, energy converting organelles, dito tayo sa mitochondrion or mitochondria. Ito namang mitochondria, ito talaga yung powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell to, lumalabas to sa quiz. What is the powerhouse of the cell? Mitochondria. Yun, isusulat mo na naman. Tapos, outer membrane, tapos inner membrane. Ang tanong pa kapag, ano yung organelle na double-layered membrane na responsible for the energy production
that is used in the cell, sabi niya. Yan ang sagot, mitochondria. So, responsible yan sa energy production. Chloroplast naman is makikita mo lang to sa plant cell. Chloroplast. And so, mitochondria or ito ATP, yan yung kailangan talaga. Yan yung pinoproduce ng mitochondria, ATP, adenosine triphosphate. Kasi sa mitochondria, ang nangyayari doon yung cellular respiration. Malalaman nyo yung lalo sa biochemistry ninyo. Yun yung conversion ng chemical energy in foods to chemical energy. So, ano ba kasi yung ATP? Kailangan yan. Lumalabas din yan sa quiz. Kailangan yan for energy. Yan yung nagsisilbing energy ng cell para mapatuloy niya yung normal processes na ginagawa niya, ganyan. ATP ang kailangan. Parang yan yung, kumbaga sa sasakyan, merong fuel, no? Sa cell, ATP naman ang fuel, ganun. So, mitochondria have two internal compartments, intermembrane space, which enclose the mitochondrial matrix. So, yan. Chloroplasts are photosynthesizing organelles of the plants. Photosynthesis. Alam niyo na yan, sa plant yan nag-occur. Conversion of light energy to chemical energy of sugar molecules. Yun yung kailangan ng CO2, H2O, ganun, di ba? Para makapag-produce ka ng glucose na C6H12O6, ganun. Sugar molecule, sugar or glucose yun. C6H12O6. Lumalabas yun sa quiz, yung tawag dito, yung formula ng conversion from light energy to chemical energy. Photosynthesis. Next, internal network. Ayan, kailangan din to nakatandaan din. Kasi lumalabas din to. 3 kinds of fibers, microfilaments, intermediate filaments, tsaka microtubules. Hindi ko na masyadong yung kasi siya madali na lang. Kapag binasa niyo siya, madali. Pero kapag hindi, syempre hindi madali ganun. Mahirapan ka sa quiz. Kaya dapat basahin niyo. So, yun lang ang i-share ko muna. Kasi pwede naman tong i-search. Yan. So, thank you! Sana may matutunan kayo. Natutunan, I mean.